Makalipas ang 7 months. Due date in 2 months. Babe, are you ready? Tanong ni Hunter mula sa sala. Just 1 more second. Sigaw ko habang naglalagay ng earrings. I put my makeup 1 more time, at inayos ang buhok ko. Bilisan mo babe, malilate na tayo. Sabi niya at napaungol ako. I'm done. I am coming, sabi ko at kinuha ang purse ko. Kinuha ko ang phone ko, at dahan-dahang bumaba. Kapag nakita ako ni Hunter na tumatakbo papatayin niya ako. Pupunta kami sa espesyal na lugar, kung saan tinulungan nina Mama at Mommy Amanda si Skylar sa baby shower ko. Naglakad ako papunta sa sala kung nasaan si Hunter. Nakita niya ako at ngumiti. Damn, my babies are hot. Sabi niya at tumawa ako. Si Skylar ang pumili ng dress ko, at gusto ko ito noong una ko itong makita. Let's go, malilate na tayo. Sabi ko at tumango naman siya. Bago siya umalis ay sumandal siya at hinalikan ang aking mga labi dahilan para makakuha siya ng mapupulang labi. Tinignan ko at inilagay ko ang daliri ko para punasan ito. Pinagsalikop niya ang daliri namin, at naglakad na kami papunta sa sasakyan. Pagdating namin doon ay nagpark na kami, at bumaba ng sasakyan. Mom wanted some nature view so she chose something close to it, sabi ni Hunter at tumango ako. Sabik akong makita ang location. Naglakad kami at napabuntong hininga ako habang nakatingin sa paligid. It was beautiful. Pinalamutian nila ito ng simple. Napangiti ako nang makita ko sila sa tabi ng isa sa mga table. Niyakap ko sila nang lumapit sila sa akin. This is so beautiful, sabi ko habang pinagmamasdan ang paligid. Glad you like it, nakangiting sabi ni Mommy Amanda. I love it, sabi ko ng totoo. Well, let's have lunch and then we will cut the cake, mungkahi ni Skylar at tumango kami. Pumunta kaming lahat sa table at umupo. Maraming flavors ng pagkain sa gitna at hindi nagtagal ay kumain kami. So Sofia, anong gusto mo? Tanong ni Daddy Nathan. I don't mind, I will love him or her equally, sabi ko at tumawa sila. And you son? Tanong ni Mommy Amanda at nagkibit balikat si Hunter. Katulad ng sinabi ng asawa ko. Nakangiting sabi niya. Well, time to cut the cake and to find out, excited na sabi ni Skylar. Sa loob ng cake, mayroong isang kulay na magpapakita ng kasarian ng baby. Kung pink yun ibig sabihin magkakaroon ako ng baby girl, pero kung blue then it means magkakaroon ako ng baby boy. I will bring cake, sabi ni Ryan at tumayo. Tumakbo siya sa kabilang dulo at nawala. Pinagsalikop ni Hunter ang mga kamay namin at tumayo kami. Bumalik si Ryan na may dalang stroller na pinalamutian din. Napangiti ako nang makita ko ang cake. Naglakad kami sa likod nito at tumayo. Ready na guys? Tanong ni Papa at tumango kami. I will blow those after you cut the cake, sabi ni Daddy Nathan habang ipinakita sa amin ang ilang tubes na puno ng mga makukulay na papel. Okay, 1, 2, 3, sigaw ni Skylar and we cut the cake. Inilabas namin ang isang piraso nito, kasabay ng pag-blow ni Daddy Nathan sa mga tubes. Pink. It is a girl. It's a girl. Sigaw ni Mommy Amanda at Mama. Napatingin ako kay Hunter at nakita ko siyang nakatingin sa cake na walang luha. Nilagay ko ang kamay ko sa braso niya at ngumiti siya sa akin. Tama ako. I will have another princess. Nakangiting sabi niya ng malawak. Yeah, we are having a princess, sabi ko at niyakap niya ako ng mahigpit hanggat kaya niya. Ang aking big bump ay hindi nakakatulong. Oh my God, we need to go shopping now, tili ni Skylar at tumango ako. Nilingon ko si Hunter at sinabing, we need to do the nursery room too. Hinalikan niya ang noo ko at pinulupot ang mga braso niya sa bewang ko. Huwag kang mag-alala love, mabilis itong gagawin. Hiniwa ni Mama ang cake at ipinamahagi sa amin ang cake. Umupo kami at nagsimulang mag-usap tungkol sa pangalan ng baby. Lahat ng pangalan ay common, at wala akong mapili sa kanila. Sir, andito na po sila. Lumapit sa amin ang isang lalaki. Sino? Naguguluhang tanong ni Hunter. Ang media sir. Sabi niya at tumango naman si Hunter. Kumunot ang noo ko sa kanya. Iniwan kami ng lalaki at lumingon sa akin si Hunter. Babe, nakalimutan kong sabihin sa'yo na gusto tayong kausapin ng media. Sabi ni Hunter at napaungol ako. Ayokong makipag-usap sa kanila, sabi ko. You won't have to. Ako lang ang magsasalita. I think they will take some pictures of us. Sabi niya at napabuntong hininga ako. Ayoko, napabuntong hininga ako. Bakit mo pa sila tinawag? Tanong ni Daddy Nathan na nakatingin sa kanila sa malayo. I did not. They kept on following wherever I went going. I kinda knew they will come here. Sabi niya at napabuntong hininga si Mommy Amanda. Ang mga taong ito ay seryosong nangangailangan ng isa pang trabaho. Sabi niya kaya napatawa kami. Okay, let's go, sabi ko saka tumayo. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa aking likuran, habang nagsimula kaming maglakad kung saan man sila naruroon.
Nagulat ako nang makita ko ang napakaraming tao sa backyard ng lugar na ito. Ang baby natin ang bagong headline for the moment, sabi ni Hunter at maniwala ka kapag sinabi kong ayoko ng ganun. Seryoso kong sinimulan ang pagkamuhi sa mga taong iyon. Ayokong maging headline ang baby ko ng ilang stupid news. Tinanggal ko ang hindi pagkagusto ko sa kanila at pilit na ngumiti. Hinila ako ni Hunter sa tabi niya habang ginagabayan kami ng bodyguard niya sa gitna. Nang makarating kami ay nagsimula na silang kumuha ng litrato. Mr. Anderson, ano ang nararamdaman mo sa batang ito? Ang bago mong tagapagmana ng negosyo mo. Tanong ng isa at hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng galit sa kanya. Siya ay seryosong nanggagalit sa akin, at ang aking mga hormone ay hindi nakakatulong. I am proud to be a father and whatever she wants to be I'm completely fine with that. I will not force her into anything and now I am requesting you all to leave us alone. We want to keep anything else private. Malamig na sabi ni Hunter at tumahimik ang crowd. Way to go baby. After some more pictures, naglakad na kami pabalik sa family namin. Ang tagal nyo, sabi ni Skylar nang makarating kami. Yeah, they kept on taking pictures, sabi ko and she rolled her eyes. Ryan, magiging pareho ba sila sa akin? Tanong niya kay Ryan at nagkibit balikat siya. Syempre magiging ganyan sila, sabi ni Hunter na nakakuha ng tingin mula kay Ryan. Ayokong nasa buhay ng baby ko sila, sabi ni Skylar at tumango si Ryan. Don't worry, sisiguraduhin ko yan babe, sabi niya at napangisi naman si Hunter. Good luck with that. Parang hindi ko sinubukan, sabi ni Hunter at sinamaan siya ng tingin ni Ryan. Sa tingin ko, pinapagaan lang niya si Skylar. Ito ay malinaw na hindi niya gusto iyon. Hunter shot the hell, sabi niya at nagtaas ng kilay si Hunter. Nagsasabi ako ng totoo, sabi niya, at bago magsalita ulit si Ryan, ay pumagitna ako. Okay, let it for now. Let enjoy the evening, sabi ko at tumango naman sila. Ilang linggo na ang nakakalipas simula nung baby shower ko. Ang baby ay nagsimulang sumipa at ngayon ito ay talagang madalas. Gabi-gabi, uupo ako habang hinihintay ang pagdating ni Hunter at kapag nakarating na siya ay mag-shower siya ng mabilis para makausap siya. Nag-shopping kami ni Skylar para sa baby. Mas marami akong binili na girly stuff kaysa kay Skylar. Bumili siya ng unisex dahil hindi pa niya alam ang kasarian. Sinamantala namin ni Hunter ang pagkakataong ito para gawin ang nursery room. It was now only 3 weeks before my due date. Ako ay pagod, nasa sabik, masaya at naiinip. Ang pag-upo sa bahay minsan ay boring. Sasabihin ko kay Hunter na ihatid ako sa bahay ni Mama, at doon niya gagawin ang paborito kong strawberry cake. Pagpunta ko sa bahay ni Mommy Amanda, ginugol ko ang araw ko sa pagbabasa ng lahat ng librong mayroon siya. Talagang kawili-wili sila. Sinabi ng aking doktor na ang aking baby girl ay gumagana ng perpekto, she was developing much better and there were no complications. My belly was bigger. Sisipa lang siya kapag nakahiga ako, o kapag nakaupo ako para manood ng movie. Kumusta ang dalawa kong favorite girls? Tanong ni Hunter na nagpawala sa isip ko. Nasa kandungan ko pa rin ang libro ko. Napangiti ako nang lumapit siya sa akin at hinalikan ang labi ko. Again in my shirt ha, ngumisi siya at nagkibit balikat ako. My own shirt stopped fitting me, sabi ko at tumawa siya. Maliligo ako ng mabilis at babalik ako, sabi niya at tumango naman ako. Pumasok siya sa banyo nang hindi isinasara ang pinto. Alam niya na ngayon ay pumupunta ako sa banyo tuwing 20 minuto. Puwera biro, ang sanggol ay tulad ng sa aking pantog. Isinara ko ang libro ko at nilagay sa bedside table. It was 7 p.m. Kinuha ko ang pregnancy pillow at inayos sa likod ko. A few days ago, I started to get some contraction and when I went to the doctor, sabi niya normal lang daw kasi malapit na ang due date ko. Binalaan din niya ako na baka lumabas ang baby bago pa ang due date. Lumabas si Hunter na walang sando at umupo sa tabi ko. Binigay niya sa akin ang tuwalya niya at alam ko kung ano ang gusto niyang gawin ko. Kinuha ko iyon at hinaplos ang basa niyang buhok. I don't know why pero I kinda like doing it and now he made it a routine. Nang matapos ay binigay ko sa kanya at pumunta siya para ilagay sa laundry basket. Lumapit ulit siya at pinatong ang ulo niya sa kandungan ko. Baby girl, you are going to be here and I will stop having your mommy all the time alone with me, sabi ni Hunter at tumawa ako. Bakit mo naman sasabihin? Tanong ko na pinasadahan ng daliri ko ang basa niyang buhok. Well, for one you would stop doing that to me every night since she will be here with you. Sabi niya sabay turo sa mga kamay ko sa buhok niya. For two you will spend more time with her sa araw at sa gabi dahil maliit pa siya. Hunter, seryoso ka bang nagseselos sa sarili mong anak? I teased and he pouted. Ilalayo ka niya sa akin. Kumunot ang noo niya. O ayan, Hunter, pinapagalitan mo siya, sabi ko habang hinihimas ang tiyan ko. Inabot niya ito at hinalikan.
Sorry baby, hindi sinasadyang magalit ka. Sabi niya at nilibot ko ang paningin ko. Maya-maya lang ay sumipa siya ng malakas at napabuntong hininga ako. Naramdaman din yata ni Hunter, dahil nasa tiyan ko ang kamay niya, at tinignan niya ako ng matalim. Damn baby girl, sabi ni Hunter at ginawa niya ulit. Sumirit ako sa sakit na hinihimas kung saan dahan-dahan niyang hinampas. Normal ba na ginagawa niya iyon? Nag-aalalang tanong ni Hunter at tumango naman ako. Malapit na ang due date niya. I managed to say as this time panibagong contraction na naman ang nangyari. Bumuntong hininga ako sa kasumandal. Gusto mo bang maglakad-lakad? Tanong niya at tumango naman ako. Pwede ba tayong pumunta sa park? Gusto ko ng ice cream, sabi ko at tumawa siya. Get ready, I will take you. Sabi niya at tumango naman ako. I was already wearing my black leggings so I changed in one of my shirts, and nagsuot ng jacket since medyo maginaw sa labas. Nagsuot ng hoodie si Hunter at lumapit sa akin. Let's go, sabi niya sabay kuha ng phone ko. After 15 minutes nakarating na din kami. Masikip at maraming mga ilaw na decorations din. Naglakad kami ni Hunter sa kahabaan ng park na nagmamasid sa paligid. Nagpapasalamat kami na walang paparazzi o media guys sa paligid. Pumunta kami sa ice cream store at bumili ng ice cream namin. Mabilis kaming kumain. Pumunta kami sa lake at umupo. Mas payapa at medyo mahangin. Sobrang hangin dito, sabi ni Hunter at nakahinga ako ng maluwag. No, it's good. Gusto namin, sabi ko at tumawa siya. Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya habang nakatingin sa lake. Sa susunod na pagpunta natin dito, ay kasama ang baby girl natin. Sabi niya at tumango naman ako. So how many kids are we having after this little one? Takang tanong ni Hunter at napangiti ako. Iyon ay hindi ko alam. Hayaan mo muna itong lumabas. Sabi ko. Sa kabilang banda, si Hunter. Nakapagtataka ang pag-upo dito kasama niya at pag-imagine ng aking munting prinsesa na tumatakbo sa paligid. Malamig ang panahon pero gusto niya. Nag-vibrate ang phone ko at kinuha ko ito. Where are you? Message from Ryan. Sa park kasama si Sofia, bakit? Nag-vibrate agad ang phone ko at napakunot ang noo ko sa message. Gumawa lang ng eksena si Samantha sa harap ng bahay ng magulang mo. Panatilihin mo si Sofia dyan. Mas magiging ligtas siya dyan. Seryosong may lakas ng loob ang beach na ito na gawin iyon. Napatingin ako kay Sofia at matutulog na siya. She looked so peaceful. Tinawagan ko ang security ng bahay ko. Yes sir, tanong niya. Anong nangyayari doon? Itinanong ko. May dalawang babae na ayaw umalis. Hindi namin binuksan ang gate gaya ng utos sa amin ng daddy mo. Good. Iuuwi ko si Sofia ngayon, at gusto kong umalis sila bago ako makarating doon. Tawagan ang pulis kung ayaw nilang umalis, pero gusto kong malayo sila sa bahay ko, sabi ko. Yes sir. Ibinaba ko ang tawag at mahinang niyugyug si Sofia. Sagot niya na nakapikit pa rin. Come on baby, let me bring you both home, sabi ko at tinatamad niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakahawak ako sa bewang niya habang tumatayo. Ayokong madapa siya dahil inaantok pa siya. Hinayaan niya ako at naglakad na kami papunta sa kotse namin. Nakahinga ako ng maluwag nang makarating ako sa bahay at walang tao. Ang mga security guys lang ang nandoon para buksan ang gate. Kinuha sila ng mga pulis, sir. Sabi niya at tumango naman ako. Pumasok ako at inihiga ang inaantok kong asawa. At dito na po, nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.